Yan. Paano gumawa ng rechargeable digital multimeter? Yan. Type C. Charging. Yan. Gawan natin. Buhay. Nakaset sa continuity. Accurate 3D 00. Yan, katunayan na wala siya. No battery. Battery. Pwede rin siyang gumana sa battery. Patayin natin. Patay. Saksak ang battery. Buhay ang indicator. Kulay blue. Magana. Testing. So ngayon pag nalobat na to, wala kayong pabili. Medyo malang 9 volts battery. So online mura, kaso mga peke. Sindin nyo lang itong switch. Yan. Gana na ulit yan. Accurate reading yan guys. Ngayon magko-convert tayo ng digital multimeter na to XL830L. O-convert natin sa to 3.7 na battery kasi nahirapan na akong yan itong 9 volts pero gumagana pa rin naman to. O-convert na natin. Di kailangan natin charging module TP4056 with protection type C. Tapos mini boost. Nabili ko lang to HW085. Booster siya. Ito ba kita? Yan, booster. Para kung natin sa 9 volts. Yung binabago sa kanya yung AB. Yan, para maging 9 volts. Para ito butang 9 volts. Ito battery lang na vape to. Nabuksan ko lang to Maghanap naman. Yun lang. Simulan natin. Kung nabuksan mo na to. Dito dalawang screw yan. By the way, pwede rin pala kayong gumamit nito ng MT3608 na adjustable yung on nya voltage. Ito kasi gusto ko maliit lang, tapos fix kung sakaling 9 volts na. Pagka baklas ng dalawang tornilyo, bukas na yan. Ngayon ang iniisip ko, kung lalagay ako rito, baka abutin na ito. Testing. Kailangan nyo lang naman isa na ito. Wala ko siyang ibutas dito. Port lang na ibubutas nyo para nakalabas siya rin Ngayon ay hanapan muna natin ng pwesto guys.
Yan, napagdesisyonan kong dito na lang ilagay. Kahit na pangit siya itong tignan eh. Dito, maganda rin sana rito eh. Pwede naman eh. Dito siya saksak. Pwede naman dyan. Sinukat ko. Kaya naman. Yan. Pwede rin dito. Nahirapan lang akong magbubutas. Makapal eh. Dito medyo sakto lang. Yan, testing na natin. Yan. Tayo magbubutas. Gamit ko nga palang pambutas, nabili ko lang doon sa Shopee. Mura lang naman eh. Ito rin yung mga gamit ko sa mga pang DIY ko. Bukod sa matalim, kasama siya 5 pumalit. Ayan, dyan na butas niya. Tsaka natin siya i-hole mo yung pinaka type C dyan. Oh, okay naman kahit di naman sakto. Gawa ng pwede naman siya lagyan ng hot glue. Kasi kailangan din makita yung charging indicator na ito eh. Para makita natin kung charge o hindi. Hindi lang. Butasan ko muna. Sa pagbubutas pala, pilitin yung dahan-dahanin. Huwag yung madaliin. Baka sumubra kayo sa butas ng laki. Pero okay nga lang. Kahit sumubra. Huwag naman masyado. Pangit ang tignan. Yung saktong type silang. Ang technique ko pala sa pagbubutas. Yan. Sukat, tingin, tapos sabay bawas. Yan. Makikita nyo. Yeah. Yan, kung makikita nyo. Sukat, tingin, tapos bawas ginagawa ko. Yan, tulad yan. Kulang ba ito tapos dun. Tayo magbabawas. Yan, butasan na muna natin. Ayusin muna natin ang paglalapatan ng type C. Nantan nyo lang mga circuit board dito. Baka masundot nyo yan. Hindi nagagana yan. Sayang na may pagbutas nyo. Pwede nyo rin palang ganyan sa labas. Pag sumakto na dyan, loob na yung problema yan. Buwasan nyo na lang yung loob. Yan, patas na. Test natin saksakan ng type C charger. Yan. Test natin saksakan. Yan. Kung makikita nyo, nag-glow siya ng blue. Talapang battery yan. Yan. Sasaksak siya mayos. Yan, sukat-sukatan lang muna natin at naiayos natin para hindi siya gumagalaw sa loob. Kung makikita nyo kasi dyan, tinatesting ko siyang saksakan para makita ko kung maayos o hindi. Hindi naman natin itong putulan. Okay na kung ano yung putulan, pwede yun. Sa akin, puputulan ko ng konti. Diba? Type C na siya. Kailangan natin dyan kung may
Sa akin kasi pinutol ko, hindi nyo pinutol, hindi nyo na kailangang dikitan. Saka nalagyan ko ng hot glue yan. Tapos baka bumutos ako ng konti kasi gawin rito. Yan, para may charging indicator pa rin. Yan, tatapatan ko lang tong charging indicator. Butasan ko ng konti. Binubutas ko na dyan yung labasan ng indicator light. Yan, makikita nyo pag sinaksak natin, makikita na natin yung ilaw kung nagcha-charge o hindi. Sisimulan na natin paghihinang. Pinipit ko lang muna yung baterya para hindi siya gumagalaw sa loob. Tapos yan, jumper wire lang yung ginagamit ko lagi pang dugtong ng wire o ano man ang gagamitan. Kumuha ako ng dalawang wire dyan muna pang lalagay sa baterya. Yung baterya pala nagamit ko dyan sa vape ko lang nakuha yan. Kaya makikita nyo meron siyang hinang na dati. Diyan ko na lang itatap ngayon yung bagong wire. Sukatan na lang muna natin ng saktong wire. Tapos ihinang na lang din natin agad. Habang pinipit pala natin yung wire, siguraduhin natin naabot yung wire sa terminal ng TP4056 nyo para di siya magkulang, sakto lang. Pagkatapos nyong ipit yung wire, hinangan nyo na din agad. Lagi nyo tatandaan, maglagay muna kayo ng lid dun sa may pinaka wire para pag dinikit nyo, didikit na agad siya. Baka naman mga boss, baka pwedeng pa-hit ng like, subscribe at notification bell dyan para for more tutorial tayo dyan. Yan, ngayon ay dinidikitan ko na yung baterya dyan. Tapos yung TP4056 didikitan na rin natin gamit tong hot glue o glue gun para fix in place na siya, para pag sa TP4056 naghinang tayo di siya paggalaw-galaw. Siguraduhin lang natin na diretso yung TP4056 para pag sinaksak nyo hindi siya paling. Diretso naman tayo ngayon sa minibus. Tatanggalin lang natin yung resistor sa letter B nya para maging 9 volts na yung output. Pwede rin kayong gumamit ng ganito, ng MT3608. I-adjust nyo lang na sakto sa 9 volts. Huwag yung masyadong sobra at baka masira naman yung kakabitan natin. Diyan ay tetestingin na muna natin yung minibus natin. Gagamitin ko lang ulit yung tester kong ginagawa. Ginabitan ko lang muna ng battery. Tetesting natin kung 9 volts na talaga siya bago natin isalpak. Nalagyan ko lang din muna ng wire na 5 volts yun, tapos sinaksak ko sa charger para matesting lang. Yan, naglagay na rin ako ng switch. Binutas ko na lang para mapadali. Yung switch na yan, galing yan sa out ng TP4056, yung out plus. Papunta dun sa minibus natin, sa in ng minibus. Kung mapansin nyo, tinanggal ko na ibang pyesa ng multimeter natin para mapadali. Gumamit na lang ako ng isang wire dyan. Yan, para sa switch. Naayos-ayos ko na lang. Dalawang paa lang naman ang kailangan natin sa switch na yan, kahit maraming paa yan. Hihinang lang natin yan. Yan, kung makikita nyo, dalawang paa lang ang nilagyan ko. Dalawa lang naman kasi ang kailangan natin dyan. Pang on off lang naman kasi yan. Iayos lang natin yan sa case ng multimeter natin. Siguraduhin nyo lang repeat maayos at di rin siya gumagalaw. Lagi nyo tatandaan yan. Yan, pagkatapos ating i-fix yung switch na yan, i-assemble na rin natin yung lamang loob ng multimeter natin para magsimula na tayong maghinang-hinang.
para matapos na rin natin agad. Yan, kung makikita nyo yung mga terminal ng TP4056, yung B plus at B minus dyan, papunta yan dun sa battery. Tapos yung out naman ng TP4056, yung out plus nya pupuntang switch, pupunta sang switch, tapos pupunta rin sa in ng minibus. Yan, nag-abang na rin ako ng wire. Ihihinan ko na rin agad yung sa minibus, yung mga wire nyan. Iayos ko na lang. Tuturo ko na lang din sa inyo kung paano iayos. Yan, kung makikita nyo sa switch na yun, yung white wire galing switch papunta sa in ng minibus, tapos yung isang white wire ng switch pupunta naman dun sa out plus ng TP4056. Yan, tapos yung ground naman ng o negative ng minibus ay pupunta rin naman sa ground ng TP4056, yung out minus nya o out negative. Yung B plus at B minus mamaya natin kakabit yan, dun yun sa may papuntang battery naman. Yung out naman ng DC converter papunta rin sa may dalawa na yan, sa may dating terminal ng battery. Out plus tapos yung out negative nya lang din pupunta doon. Ngayon ilalagay ko na lang muna yung ground ng minibus natin sa TP4056 sa out negative. Yan, at inayos ko lang muna yung minibus sa pinaka-pwesto nya at pinutol ko na yung galing sa out ng minibus na wire. Pinagsama ko lang yung negative at positive, yung pula at itim ng dating terminal na sa battery. Doon nyo lang din naman ilalagay yung out plus at out negative ng out ng minibus. Doon nyo lang ilalagay, pagsamahin nyo, tapos hihinang nyo na lang din doon para nagagamit din natin yung 9 volts na battery. Tapos kung wala kayong 9 volts na battery, magagamit nyo na yung 3.7 battery gamit yung minibus converter. Nabili ko lang sa Shopee, maliit lang kasi kaya yun ang kinabit ko kaysa dun sa may MT3608. Pwede rin naman yun. Yan, kung makikita nyo, kinabit ko na yung battery sa TP4056, sabay umilaw naman yung sa may minibus. Yan, kinakabit ko na ngayon, pinipix in place, nilalagyan ko ng mga hot glue. Yan, tapos sabay testing lang kung pasok na yung mga wire, hindi na iipit. Tignan nyo na lang din, dapat hindi maipit yan o walang naiipit. Testing lang, sabay tingin ulit. Yan, lalagay ko na iba yung dalawang tornilyo para mag-testing na natin. Yan, testing natin tong ginawa natin. Walang battery. Ito lang. Yan, tignan natin dito. Kikita natin siyang buhay kasi nakasinti yung minibus. Yan, testing natin. Yan, wala siyang battery. Dito lang siya. Buhay. Yan, Acroid trading din naman. Tingnan natin. Testing natin dito sa may battery.
Dito nyo buhay din. Accurate reading. Dalawa siya. Yan ang takpan yan. Ito na lang yung magpapagana. Ini switch with charger. May charger siya guys. Yan. Kita nyo nag-red. Pwede siya i-charge. Nalobat yung battery. Bublo yan pag full charge na. Lang guys. Thank you.